Kung ako'y kalulugdan ng tao, hindi ako alipin ni Kristo. Yun yung tinding salita, no? Pag ang tao natuwa sa'yo, hindi ka alipin ni Kristo. Sapagkat ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin ng tao, kundi tinanggap ko ito sa pahayag ni Jesucristo na hindi tao. Natupad po ba ang talata na yan kay Brother Eli Soriano? Hindi, mga kababayan, sapagkat ang kanyang aral ay turo ng mga tao. Mga kinopya lang po niya mula sa mga naunang mga mangangaral ang kanyang aral, ang kanyang turo. Ang ebanghelyo po na ginagamit niya, itinuturo niya ay turo ng mga tao. Bakit ko po nasasabi yon, mga kaibigan? Ang kanyang ebanghelyo, ang binabanggit ko pong ebanghelyo ay ang dakilang ebanghelyo, dakilang utos. Ito po ay ang ikalawang dakilang utos. Sa bagong tipan po yan. Ito po ay tungkol sa tamang bautismo. Ang kanyang itinuturong ebanghelyo ay lumang tipan. Minana lang po niya sa mga naunang mga mangangaral, mga naunang mga religions. Alin po ang aking binabanggit, mga kaibigan? Ang bautismo ni Felipe na lubog sa tubig. Nagmula po kay Felipe na iniutos ng anghel ng Panginoon. Nakasulat po yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, 26 hanggang 40. Iyan po ang katotohanan na hiwaga na galing po sa talatang hindi itinuro ng tao kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang kahulugan niyan. Ang ebanghelyo po na itinuro na ginamitan ni Apostol Pablo ng talatang iyan ay ang tamang bautismo. Tandaan po ninyo yan, katotohanan po iyan. Kaya itong si Brother Eli Soriano hindi pinagkalooban na maunawa ang bagay na ito. Basahin niyo yung talata. Kayo magbasa, may dalawa kayong Biblia. Kung wala, sulat niyo po. Kung wala kayong pansulat, susulat namin, paperam namin sa inyo. Pag-uwi nyo, basahin nyo. Yung mga ngaral na sa Diyos po, hindi nagbibigay lugod sa tao sapagkat if you're going to please man, you will be disappointed because you cannot please everybody, every time. Yan po aming paniwala. Kaya, ang recourse is to please God. Magalit man kayo, matuwa man kayo, ating primary tungkulin is to please our Creator. Kahit kagalitan nyo, kung ba't yung sinasabi ko totoo, okay. Narinig po natin ang sinabi niya na katotohanan daw po ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi ko po, kung katotohanan ang kanyang sinasabi, kasinungalingan naman ang kanyang ginagawa. Ipinagkakaila ng kanyang mga gawa ang sinasabi niyang katotohanan. Bakit ko po nasabi yon, mga kaibigan?
Ang katotohanang nakalagay sa Biblia ay ang tamang bautismo. Yan po ang katotohanan sinasabi ng Biblia. Ngayon po, ang katotohanan ay tamang bautismo. Ang tamang bautismo naman ay ibubuhos sa kamay at sa ulo na may kasamang tamang mga salita. Yan po ang tamang bautismo. Ang ginagawa naman po niya ay bautismong lubog sa tubig. Yan po ay tinatawag na kasinungalingan. Kaya natupad po ba sa kanya ang mga sinasabi niya? Hindi po. I'm ready to accept the consequences. Nakagalitan ako. The truth must be exposed. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Gis ng Mateo, versikulo 27 hanggang 29. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. The truth must be exposed. Katotohanan po yan. The truth must be exposed. Andito na po ako upang i-expose ang truth. Ang truth na binabanggit po dyan ay ang tamang bautismo. Tatandaan po natin yan, mga kababayan. Yan ang the truth. Yan po ang nakalagay sa Juan. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, yung truth doon ay ang tamang bautismo. Yan po ang katotohanang bautismo. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Mga ngaral, mga guro, mga pastor, pansinin po ninyo ang mga sinasabi ko upang hindi kayo maisama sa grupo ni Brother Ellis Soriano na gumagawa ng kasinungalingan. Ang sinasabi po sa Biblia na kasinungalingan ay ang masamang gawa, at ang masamang gawa na iyan ay masamang bautismo. Ang masamang bautismo na iyan ay ang bautismong lubog sa tubig na ginawa ni Felipe, na ginaya naman ng napakarami hanggang sa buong daigdig na po ang gumagawa. Kaya ang ating daigdig ngayon ay nagaya na sa kapanahunan ni Noe, na lubog lahat. Halos lahat na po ng religions ay naglulubog na sa tubig kapag nagbabautismo. Yan po ang kaganapan na kamukha ng kapanahunan ni Noe. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Babasahin po natin ang mga talatang ginamit po niya. Ito po ay mababasa sa Mateo 10, 26, 27 at 28. Ganito po. Huwag nga ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Ang katotohanan ito, mga kababayan, ay mahahayag. Hindi po dito sa lupa. Sa harapan po
ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Saan po ito, mga kababayan? Sa ikalawang langit. Ang mga sinasalita ni Brother Eli Soriano, napakatibay, napakagandang pakinggan, at napakahusay ang kanyang delivery. Mga kababayan, napakadaling unawain. Maliwanag ang kanyang pagsasalita. Subalit, ang mga salitang ito, hindi naman po niya ipinaliwanag kung saan po ito magaganap. Ngayon po, ay sinasabi ko na lahat ng bagay ay mahahayag at malalaman. Saan po? Sa ikalawang langit na po yan. Kaya, kung binautismuhan ka man ng lubog sa tubig, doon po mahahayag yan. Mahahayag po ba yan sa kabilang panig ng mundo? Hindi po. Saan po mahahayag ito? Sa ikalawang langit. Kapag nakapanhik ka na sa ikalawang langit, doon na po makikita lahat ang iyong mga gawa. Kaya lahat ang gawa ni Brother Eli Soriano ay mahahayag o kaya nahayag na. Humarap na po siya sa luklukan. Humarap na po siya sa harapan ng Panginoon. Bakit ko nasasabi yan? Nakasulat po sa Biblia, sa loob lang ng 4 na araw. Ang ika-4 na araw, pagkamatay ng isang tao ay haharap na siya sa luklukan ng ating Panginoon. Doon na siya hahatulan. Sa 27 po, at sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sasabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ginagamit niya po ang salitang ito, kaya sumisigaw. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, hindi po lahat na nakasulat sa Biblia ay makakabuti, lalong-lalo na sa pagtuturo. Unang-una, ang ginawa ni Felipe na pagbabautismo sa bating, na iyan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40. Mga kababayan, kapag yun po ang ginawa ng mga ngaral, tiyak yun na ipahamak na niya lahat ang napaanib niya. Tiyak yun, pupunta po silang lahat sa hukay. Tiyak yun, pupunta po silang lahat sa ikalawang kamatayan. Tiyak yun, pupunta po silang lahat sa impyerno. Mga kababayan, hindi ko po kayo tinatakot. Basahin po ninyo at unawain ang sinasabi kong Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40. Meron pa pong isa. Basahin at unawain ninyo ang aklat ng Roma, aklat ng mga taga-Roma,
Kapitulo 6. Buong kapitulo po yan, 1 hanggang 23. Tungkol po yan sa dalawang uri ng bautismo. Isang bautismo po dyan sa Roma 6 ay bautismong lubog sa tubig na tungo sa kamatayan sa pagsisisi. At yung isa naman ay nakapalihim. Yan po yung bautismo na makakalakad kasama ang ating Panginoong Hesukristo sa langit. Nakasulat po doon, gayon din naman tayo makakalakad kasamang Panginoon. Papaano po yun, mga kaibigan? Kailangan tanggapin mo ang tamang bautismo. Yan po ang mensahe ng Roma 6. Buong chapter yan ng Roma 6. Kayong mga guro, kapag binigyan po kayo ng unawa, na makaunawa nito ay mapapalad po kayo. Sinabihan po ng Panginoong Hesukristo si Apostol Pedro ng ganito, sa oras na ito ay hindi mo mauunawaan. Subalit, kalaunan ay iyong mauunawaan. Yan po ang sinabi kay Apostol Pedro, mga kaibigan. Kaya itong si Brother Eli Soriano, nagbasa, sumigaw ng sumigaw, nakakabilib. Kung sino ang matalino dito sa Pilipinas, binibiliban, ay gustong-gustong aniban o samahan. Di po ba? Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Kita nyo? Yun Binasa po ni Brad Willie Santiago ang talata. Sumagot naman si Brad Eli, kita nyo? Maganda po ang tandem ng dalawa. Isa pa pong katotohanan, netong si Brother Willie Santiago ay kumalas. Sapagkat nagtatrabaho siya sa loob ng samahan na ang kalaunan ay nakita niya na mali-mali ang mga katuruan sa loob ng iglesia na yan. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin si Brother Eliseo Soriano sapagkat yung bating na nakasulat sa Kapitulo 8 ng Aklat ng Mga Gawa ay nagagalak na nagpapatuloy sa kanyang paglakad. Yan din po si Brother Eli Soriano, mga kababayan. Ngayon, lahat po ay mahahayag. Ang galing po niya talaga sa pamamagitan ng mga paliwanagan, sa speech, napakagaling po si Brother Eli Soriano. Ipinanganak po ba siyang magaling? Hindi po. Nag-practice, nagsanay po yan. Para saan? Para sa pakinabang. Nakasulat po kasi, nababasa sa Biblia, ng pagsasanay ng katawan ay may pakinabang.
Subalit ang pagsasanay sa kabanalan ay mas lalong higit ang pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Yan po, ginagamit din ni Brother Eli Soriano iyan na pandepensa sa kanyang iglesia tungkol sa pakinabang. Ngayon, ituloy po natin yung talatang 28, mga kaibigan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Take note, kaluluwa po ang nakalagay dito. Mayroon pong katawan at kaluluwa. Ituloy po natin. Kundi katakutan ninyo siyang nakakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. O, mga kaibigan at mga kababayan, kundi katakutan ninyo siya na nakakapuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Sa buong Biblia, mga kaibigan, ang salitang katawan ay tumutukoy sa katawan ng tao. Tumutukoy din sa katawan ni Kristo. Kapag ang katawan na ito ay nailakip o naitapik sa katawan ni Kristo, ito ay isang iglesia. Kapag ito ay sa individual, ito ay ating katawan, sa English ay body. Ngayon, sa talatang Mateo 10:28 ay ginamitan ng dalawa, kaluluwa at katawan. Sa English versions po nito ay body and soul. Tama po, body and soul, katawan at kaluluwa. Liliwanagin po natin ito, mga kababayan. Kayong mga marurunong na, magagaling na, natatandaan po ninyo, ito ay may aral na hango po sa aklat ng mga taga-Tesalonika. Ganito po ang nakalagay sa aklat ng mga taga-Tesalonika. Ingatan ang katawan, kaluluwa, at espiritu. Tatlo po yan, mga kababayan. Ganito, andi dito sa talatang 10:28 ng Mateo, kaluluwa at katawan ang nakalagay. Subalit, ang dalawang ito ay iisa. Iisa lang po yan, mga kasama, mga kaibigan. Body and soul ay iisa. Iba po yung espiritu. Sapagkat yung nasa Tesalonika ay tatlo. Tatlo na pwedeng magkakahiwalay sila. Ang katawan po doon ay yung katawan ni Kristo. Iglesia, church. Ang espiritu po, yan yung pumapanhik sa langit. Ang kaluluwa po, yan yung bumabalik sa lupa. Kung tututol po kayo sa mga salitang ito,
Panhik po kayo, pag-usapan po natin ang bagay na iyan. Kung tututulan ninyo. Ngayon, kung tinuruan na po kayo, magaling na po kayo, unawain po ninyo ang aking sinasabi, mga kaibigan. Na ang kaluluwa at katawan ay iisa kung ang pinatutungkulan ay sa isang tao. Sapagkat kung sasabihin natin na ang Mateo 10:28 ay katawan naman ni Kristo, hindi po makatotohanan iyon sapagkat ang katawan ni Kristo ay hindi napapatay. Naliwanag po? Hindi po napapatay yon. Patayin mo man ng ilang beses sa gusto mong beses kung ilan. Bumabangon yon. Kaya kung katawan ni Kristo itong nasa Mateo 10:28 ay wala po sa katotohanan na iyan ay katawan ni Kristo. Ang katawan po binabanggit dyan ay katawan ng tao. Katakutan nyo siya na nakakapuksa ng kaluluwa at katawan ang binanggit. Mali po ang salin. Dapat po dyan espiritu, hindi kaluluwa. Lahat po kayo na nangangaral na gumagamit ng salitang kaluluwa at mali ang inyong pinaggamitan, kayo po ay maibibilang sa mga magnanakaw ng salita ng Diyos. Ano po itong Mateo 10:28? Katakutan po ninyo siya na bautismador. Ang tawag po ng iba, bautisador. Sa English, baptizer. Yan po ang dapat katakutan sapagkat pag binautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig, yan po ay bautismo na nakakapuksa ng kaluluwa at espiritu. Maliwanag po? Kung hindi po maliwanag sa inyo, ay nagdilim na ang inyong paligid. Ang isang layunin po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito dito sa lupang ito ay upang makakita ang mga bulag. Sinabi po niya sa mga Pariseo, kung hindi kayo bulag, ay magagaling nga kayo. Hindi siya naparito para sa magaling. Yan po, tandaan natin mga kababayan. Marami pong katanungan kayo o marami po kayong ikokontra sa akin na hindi yon ang nakasulat sa Biblia. Yung konteksto po, yung content, yung laman po, nandyan sa sinasabi ko. Hindi lang yung aktual na nakasulat kasi hindi ko naman po binabasa. Pansinin po ninyo, may binasa nga po ako sa Biblia, mali naman yung nakasulat. Sinasabi po sa Mateo 10:28 na huwag ninyong katakutan ang nakakapuksa sa katawan. Maliwanag po, huwag natin katakutan yung nakakapuksa sa ating katawan. Kasi
babalik naman talaga sa lupa ang katawan na ito. Ang katakutan ninyo ay ang makakapuksa nitong katawan na ito, ang katawan mo na iyan, at mapupuksa niya pati yung espiritu na pinatira o ibinigay ng Diyos Ama sa iyong puso. Mayroon po yan. Nabanggit po ba ni Brother Eli tungkol sa espiritu na nakatira sa ating puso? Maraming beses po nakasulat sa Biblia. Hindi baga nga ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? O yun. Mayroon pong banal na espiritu nasa loob ng ating mga puso. Yan po ay hindi kaluluwa. Espiritu po yon. Ang kaluluwa po ay ang living soul, sabi niya, yung hininga ng buhay. Kaya nga, ang hininga ng buhay ay yan ang bumubuhay sa katawan na ito. Yung katawan mo na iyan, kaibigan, yan ay hiningahan ng buhay. Iba yung espiritu inilagay sa iyong puso. Kaya nga po nakasulat, saan pupunta ang espiritu? Saan pupunta ang kaluluwa? Nakasulat po yan. Ang kaluluwa ay babalik sa alabok. Ang espiritu ay papanhik kung saan, kung sino ang nagbigay. So, binigyan ka po ng espiritu. Papanhik po doon sa nagbigay. Bakit papanhik? Yun po yung haharap sa hukuman na kung mapalat, nasumpungan niya ang kaligtasan. Yun po yung papanhik sa paraiso. Maliwanag po ba, mga kaibigan? Ang kalooban ng Diyos, ma-expose ang lahat ng bagay na kailangang malaman ng tao. Kaya pag nasa Biblia, it must be exposed. Because supposedly, the truth is in the Bible and the truth must be exposed. No matter what the expense is. Sapagkat ang sabi ng Kristo, yung sinabi ko sa inyo sa kadiliman, isigaw ninyo sa kaliwanagan. Yung narinig nyo sa akin sa bulong, ipagsigawan ninyo sa mga bubungan. Kaya nga ako mayroong mic eh. Kasi naman, toward naman, kung papanik ako sa bubungan, nandito kayo, hindi tayo magkakaintindihan. Para maganap ko yung pagsigaw na talagang maayos na maririnig hanggang sa likod, gumagamit tayo ng amplifier, ng microphone. Yan po kasi kalooban ng Diyos eh. Yan po kasi ang kalooban ng Diyos eh. Narinig po natin. Katotohanan po yan. Kalooban po talaga ng Diyos na ma-expose ang katotohanan. Ano po ang ma-expose na katotohanan, mga kaibigan? Kailangan po yung totoong katotohanan na nakapalihim sa mga aklat o nakapalihim sa mga sitas na nakasulat sa Biblia. Hindi po yung literal na pagkaunawa ng tao. Ang kailangan po ma-exposed ay ang hiwaga na ihahayag ng Diyos doon sa taong mag-e-expose. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Ang nakasulat po dyan sa talatang yan na ang bulong ay ipagsigawan sa mga bubungan. Hindi po iyan literal. Si Brother Eli Soriano ay ginawa niyang literal, kaya sigaw ng sigaw ng sigaw. Ang isinisigaw niya, mga kababayan, ay hindi naman po yung katotohanan na gusto ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po ipinagkaloob sa kanya ang katotohanan na iyan. Inuulit ko po, ang katotohanan iyan ay
tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi ko, sinasabi sa Biblia. Na nakasulat na mga salitang hindi matututulan. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Tamang bautismo ang dapat ibautismo sa tao. Yan ang mga kataga, mga salita na ibinigay ng Diyos na hindi matututulan. Hindi po yung magaling sumigaw, magaling mag-memorize ng sitas, mataas ang memorya na tao, yun na po yung tama. Alam din ni Brad Eli Soriano iyan, mga kaibigan. Ngayon, bakit sa kanya iniatang ang ganyan tungkulin, gampanin, ang makapagparami ng mga kaanib sa pamamagitan ng katalinuhan? Malamang po, inatasan din siya ng Diyos upang mapalaganap ang katampalasanan sa buong daigdig. Ano po yung katampalasanan? Magsuri pa po kayo. Ito po ang katampalasanan. Bautismo na lubog sa tubig. Yan po ang kahulugan ng word na katampalasanan. Gumagawa ng katampalasanan ay masasama, sabi po ng Biblia. Ang katampalasanan, pinakadakilang katampalasanan na nagawa ng tao ay ang pagbabautismo ng lubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang kasalanang walang kapatawaran. Hindi po iyan na ipapakiusap sa Diyos. Nasusulat din po sa aklat ni Juan ang kasalanang walang kapatawaran. Expose, at sa pag-i-expose ninyo, nung sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, huwag kayo matatakot dun sa mga nagsisipatay ng katawan, dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bagkos ang katakutan ninyo, yung makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at walang bagay na natatago na hindi malalaman. Do you want to agree with that? Ay, salamat po sa Diyos. Kaya ngayon, libre na ako. Ano man ang expose ko, di kayo magagalit. Pag nagalit kayo, wala kayo isang salita. Eh, nagkasundo na tayong i-expose ko eh. Pagkatapos tatalikod kayo at magagalit kayo, wala kayo isang salita niya. Eh ako po, fair ako eh. Gusto ko, walang walang yung wala po ako yung parang nanloloko sa tao, binobola. Ayoko nang bulahan sa religion eh. Sa anong kapatid namin Chinese, si Bradley, kaya ako gusto dito walang bola-bola eh. Kasi marami yung religion, bulahan ng bulahan eh. Brothers and sisters, pagpapalain ka ng Panginoon, okay yan. Lalo na pag nagabuli ka malaki, God bless you, brothers and sisters. Yung unong ganun, gusto ko yung totoo, kahit na Sa relihiyon, ayaw daw po niya ang bulahan. Pansinin po natin, mga kababayan, noong sinalita niya yan ay pasimula pa lang po ng mga video na inilalabas niya, sapagkat nakikita po sa kanyang mga binabasa, ang mga binabasa ni Brother Willie Santiago ay
pinipicturan mula sa Biblia. Hindi pa po yan na nai-upload sa computer na Biblia yan. Nakasulat pa po yan. Pinipicturan pagkatapos pinapalabas sa screen. Yan po ang nagpapatunay na ang mga video na ito ay matatagal na. Kung sa aking palagay po yan, wala pang year 2000 noong ginawa ang video na iyan. Ngayon, mga kaibigan, sinabi niya na ayaw daw niya ang bulahan sa iglesia. Ang panahong iyan nung sinabi niya, mga kaibigan, ay kakaunti pa lang ang membro ng MCGI na yan. Ako po ay naanib dyan 2010. Pero yung video na yan, napapanood na yan, wala pang year 2000. Ngayon po, 2025, inilalabas muli. Kaya, yun pong mga kabataan na makakapanood po niyan, maililigaw na naman ulit sa pambobola ni Brother Eli Soriano. Sa panahong ito, mga kababayan, tinalikuran po niya ang salita niyang iyan, sapagkat napakarami pong bayarin sa loob ng iglesia na yan. Bakit ko po nasasabi, mga kaibigan? Galing po ako sa loob ng iglesia na iyan. Hindi na po natin didiskusyonin o ilalabas ang tungkol sa mga bayarin, sapagkat nangyari na po yan. Wala na po tayong magagawa. Hindi na po natin mababawi ang ating nailagak o nailagay sa kanila. Paano po tayo magbigay ng sarili natin ibibigay? Maganda po kasi ang kanyang mga paliwanag. Taglay po niya yung mga sinalita niya na flowery words, mabulaklak na pananalita. Mga kaibigan, ito na naman pong isang katotohanan. Nakasulat po sa Biblia na nangyari po kay Brother Eli Soriano. Ano po yun? Ito po. Mahalay sa lalaki ang may mahabang buhok. Pansinin po ninyo iyan. Ang spiritual na kahulugan po niyan ay mahalay sa isang mangangaral na taglay ang mabulaklakin na pananalita. Mahalay. Yun po ang ibig sabihin ng mahalay sa lalaki ang may mahabang buhok. Ang tunay po na kahulugan niyan ay mahalay sa isang mangangaral ng mga mabubulaklak na mga salita yan po. Pansinin po ninyo ang video na ating mga pinapanood. Napakarami pong bulaklak. Kaya napakasarap pong pakinggan kasi nagsasalita po siya ng napakaraming bulaklak na pananalita. So, kanino po natupad ang lalaking may mahabang buhok?
kay Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Yun eh, maasim. Totoo yun. Maasim eh. Hindi ba ko totoong may maasim? Ano ang alam niyong maasim? Ang daing maasim. Offending. Sometimes, because of its sour taste, it is offending the... No. It offends our taste buds. Bitterness also offends us, but we must accept that bitterness is truth. Di ba? Totoo bang may mapait? Meron. Pagka yung ampalaya'y kinain mo at hindi mo naramdamang mapait, may diferensya ang bungangan mo. Hindi mo ba? Ang totoo ay gano'n. Ang totoo, may mapakla, may mapait. May maasim, pero may matamis na katotohanan. Pag sama-samahin mo, yon ang katotohanan. Pero pagka ang puro gusto mo lang ay tamis, hindi katotohanan ang hanap mo, diabetes. Di ba? Pagka puro tamis, maraming mga tao, ang gusto laging hinihimas, huwag inaatake, gusto laging pinapaburan, pinupuri. Huwag mo kayong papadloko sa mga ministro. Yung mga ministro, pinupuri kayo, kunwa kayo pinupuri, pinalalaki ilong ninyo, niloloko lang pinong para magbigay kayo ng maraming pera. Pinupuri kayo ng mga ministro, mga pastor, para magbigay kayo ng malaking pera. Ang galing po ng pananalitang iyan, mga kababayan. Natupad po ba niya na hindi siya katulad ng mga ministro na binabanggit niya, mga kaibigan? Hindi po. Ang katotohanan nga po ay isa rin siya sa mga ministro, mga pastor, isa rin po siya na nagkamal ng malaking halaga sa kahihingi ng malalaking pera sa mga membro. Ano po ang kanyang bukod tanging binabanggit para makakuha siya ng mga malalaking pera? Mga kababayan, magtulong-tulong sa pagdadala ng pasanin. Yan po ang lagi kong naririnig nung ako ay kaanib pa dyan. Napakaganda po ang makikipagtulungan sa pagdadala ng pasanin. Lalong-lalo na po kapag narinig mo na si Brother Eli Soriano ang may dala ng pasanin, mga kaibigan. Pasanin sa mga bayarin, sa internet, sa satellite, lahat po ng mga pasanin ay sasabihin niya. Unang-una, mangungutang daw siya ng milyon. Maraming milyon ang uutangin niya. Yun daw ay kanyang pasanin. Kaya tumulong ang mga membro sa pagdadala ng pasanin. Napansin po ba ninyo na namatay siyang bilyonaryo? Kung hindi po ninyo napansin na ikinamatayan niyang bilyonaryo siya, sa madalit sabi, mga kaibigan, hindi niya tinupad ang kanyang mga ginamit na pananalita nung kanyang panimula pa lang. Anong klaseng mga ngaral si Brother Eli Soriano sa ganyang nangyari sa kanyang buhay? Isa siyang bulaan, mga kaibigan. Narinig po natin sa umpisa ng video na ito na sinabi niya ang mga salitang ganito: "Ako'y mahirap na tao.
Katotohanan po yan. Mahirap po siyang nagsimula. Natapos po siyang bilyonaryo at ipinasa pa ang pagkabilyon-bilyon. Hindi naman po niya nadala. Meron pa po akong naaalala na pinaka-magic word niya noong ako'y nakikinig sa loob ng pasalamatan. Lagi niyang itinatapik ang isang bagay na ito. Aanhin ninyo ang mga kayamanan na tinitipon ninyo. Kapag namatay ka, 1 metro kwadrado ka na lang. Kaya po, yung mga mayayaman, nagbabawas na sila ng kanilang manatipon upang ibigay sa pakikipagtulungan sa gawain. Kalaunan, mga kaibigan, mas mayaman pa kaysa mga mayayaman na kaanib. Katotohanan po ba ang aking sinasabi? Kung katotohanan po ang aking sinasabi, pwede kayong mag-comment. Kung mali naman po ang aking sinasabi, ganun din po, pwede rin po kayong mag-comment sa akin. Ang mga ngaral na Brother Eli Soriano para sa akin ay siya ang ama ng pagtalikod. Sapagkat sa kapanahunan ito na naipakilala ang internet hanggang sa multimedia, YouTube, Facebook, eksakto po sa kanyang kapanahunan na sumalubong ang mga ganitong medium of communication upang maikalat sa buong daigdig ang paggawa ng katampalasanan. Ang sinasabi ko pong katampalasanan na nababasa sa Biblia ay ang katotohanan. Hindi po yung sinasabi ni Brother Eli ang katotohanan. Ito po ngayon ang katotohanan, mga kaibigan. Katotohanang hindi matututulan ng kahit sinong kalaban. Tandaan po ninyo ito. Ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan ay dapat matanggap ng bawat maliligtas. Yan po ang katotohanan na dapat mahayag ayon sa Biblia na nakasulat sa Mateo 10:26, 27 at 28. Gusto nyo basahin natin sa Biblia? Yan isa is ni Judas Tadeo. Pakinggan nyo po. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ba't sila nagpapakita ng galang sa tao? Dahil sa pakikinabangin. Kaya hindi umaatake yung mga iba. Pag naatake ka, iatras mo pa yung ikapumo, di nabawasan ang kita niya. Hindi ba? Pero hindi mo tayo gusto. Ayaw anong gano'n. At totoo, kikita rin naman ako kahit na hindi niyo ko bigyan eh. Meron naman po ako kahit kapirasong hanap buhay. Pero para bubulahin ko kayo, para bigyan niyo ko. At ang totoo, hindi naman ako hihingi sa inyo. May naupo na ho ba kayo sobre dyan? I-report mo sa akin kung may naglagay sobre, titiwalag natin. Masama ho yung aanyayahan mo tao sa Bible study pagkatapos pera. Bible study may pera.
Bakit? May concept ng pera sa Bible study. Pakinggan nyo. Mateo 10, versikulo 7. At samantalang kayo naglalakad, ay pagsiparal kayo. Oh. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad doon ba? Si Kristo ba nung mangaral sa marami, 5,000 pinangaralan, no? Hiningan ba ng pera? Hindi, pinakata. At alam niyo kung ano pinakain? 2 isda at 5 tinakay. Busog silang lahat. Nung idamputin nyo natira, 12 bakol. Nabasa niyo na po sa Biblia, ano? Sa inyo yung Kristo. Yung tunay na religion, imbis na negosyo ng tao, pinakakain pa. Eh ngayon, maghanap po yung religion nagpapakain. Siya papakainin mo. Yung pastor. Eh, hindi mo ganun ang namulatan namin sa Biblia. Kaya dito natin makikita yung totoo yung katotohanan. Umpisahan lang natin. Paano mo ang paghahanap ng katotohanan? Paano? Eh kasi, hindi natin aalamin yung paraan ng Diyos para makita natin yung katotohanan. We are lost. Our search is in vain. Bakit? Eh, paano nga? Eh, kanya-kanya ikaw kagat sa kariba eh. Talagang kanya-kanya. Eh, tinan nyo ha. Ano ba dala ng Iglesia ni Cristo? Di ba Biblia? Ano ba dala ng paring Katoliko? Di ba Biblia rin? Ano dala ng saksi ni Jehovah? Ano ba? Di ba Biblia rin? Ano dala ng Mormons? Di ba Biblia rin? Ano dala ng iba-ibang iglesia? Di ba karamihan dyan puro Biblia dala? Pero nag-aaway. Ito nyo, kung di kayo mag-aaral na reliyon, paano nyo sasabihin nga sa katotohanan tayo kung di natin sigurado? At yan ay patutunayan sa atin ng Biblia kung totoo tayo o hindi. Umpisahan na po natin. Paano natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Let us be guided accordingly. By what? By the instructions of the owner of this book. Paano? Pakinggan nyo sa 34:16 ni Isaias, ganito po nakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kanya, pasinin nyo ang salita. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Napakaliwanag po na nabasa po sa Biblia sa Isaias 34:16. Ang talatang ito, mga kababayan, ay kinokontra niya yung aral na ipinangaral niya doon sa unang episode na ating in-upload na sinasabi niya mismo sa kanyang bibig na nakakausap niya ang Panginoon. Maliwanag po yan na kasinungalingan ni Brother Eli Soriano, sapagkat nakasulat po dito sa 34:16 na inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Wala pong nakasulat sa Biblia na kakausapin ng Diyos si Brother Eli Soriano. Wala pong nakasulat na nakakausap ni Brother Eli Soriano ang Panginoon. Nakasulat na po lahat iyan sa Biblia, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Tingnan mo. Babasahin mo lang eh. Hindi mo naman ikukwento eh. Hindi mo naman ipapaliwanag eh. Babasahin lang eh. Hindi mo naman ipapaliwanag eh. At lalong-lalo na, mga kaibigan, na huwag mong sasabihin na kinakausap ka ng Diyos, sapagkat may instruction na po yan dyan na basahin sa aklat ng Panginoon.
Yun pong itinuturo niya upang bumilib ang mga tao sa kanya na siya ay kinakausap ng Panginoon. Kasinungalingan na po yan, mga kaibigan. Dahil nakalagay na po dyan, nababasahin lang at ito ay hindi magkukulang. Ituloy po natin ang pagbasa, mga kaibigan. Ganito po ang nakasulat sa 34:16 ng Isayas. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. Yan po, mga kababayan. Napakaliwanag po na iniutos ng bibig ng Panginoon ang mga nakasulat sa Biblia at ito'y hindi magkukulang at hindi nangangailangan ng iba pang kasama. Binobola po tayo ng Brother Eli Soriano sa mga narinig natin sa kanya na kinakausap siya ng bibig ng Panginoon. Maliwanag po na nagpapatunay ito na ang Brother Eli Soriano ay isang talamak na magnanakaw ng salita ng Diyos nang sabihin niyang kinakausap siya ng bibig ng Panginoon. Meron po tayong babasahin sa Jeremias Kapitulo 23, versikulo 30 at 31. Kaya't narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ganito po ang ginagawa ng ating Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ninanakaw po niya ang mga salita ng Panginoon. Kaya masasabi natin ngayon, kalaban siya ng Diyos. Isa siyang antikristo, mga kaibigan. Narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na nagsisipagsalita at nangagsasabi, kanyang sinasabi. Mga kababayan, sa talata 31, kaaway ng Diyos ang mga mangangaral na nagsasabi ng ganito. Sinabi ng Panginoon, kalaban po yan ng Diyos, mga kaibigan. Kaya si Brother Eli Soriano na nagsasabing nakausap niya ang Panginoon Diyos, sinasabi niya na sa pamamagitan ng bibig ng Diyos siya ay nagsasalita. Kasinungalingan na po yan, mga kaibigan, sapagkat nakasulat na po lahat sa Biblia. Hindi na po kailangang bumaba o kaya hindi na po kailangang sabihan pa siya ng Panginoong Diyos, sapagkat nakasulat po sa 34:16 ni Isayas na hindi po magkukulang kahit isa. Marami babasahin. Sabi ni Jesus, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Pagpalain ang ating binasa. Sasara. Diyos ang magpapala sa binasa.
Natin sa praise the Lord. Ganun. Tapos, magdadaldal na yung pastor. Isang oras na yun. May daladal ka pilasong papel. Ano ang nabasa natin? Papalain tayo ng Diyos. Pero mayroong 7 kondisyon para tayo papalain. Number 1. Kwento yun, mati ka mo. Ano ikalawa? Number 2. Umalis ko sa station. Number 3. Saan mo kinuha yung gano'n? Sa thinking mo? Marami nagpapaliwanag ng Biblia, kinuha sa thinking niya yung kaliwanag niya. Pwede ba yun? Be warned. Be cautious, mga minamahal na kapatid at kababayan. Pag ang nangangaral, hindi na nagbabasa, nagdadadaldal na, mag-iingat na kayo. Bakit? Galing na sa utak niya. Galing na rito, oh. Ay, ano ba klase? Oh, reliable ba yung galing dito? Pakinggan nyo sa Isaiah. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Tamo. Pwede mo kunan mo yung pag-iisip ng tao para ipaliwanag mo ito sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung paano yung langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking lakad, mas mataas kaysa inyong mga lakad, sabi ng Diyos. Kasama ko rin. At gayon ang aking pag-iisip, sabi ng Diyos, mataas kaysa sa inyong pag-iisip. Do we accept that? Well and good. Kung tinatanggap natin mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin, who of us is able to explain the Word of God? Is there anybody? Wala. Eh kasi yung utak mo kakapiraso eh. Kung gano'n taas ng langit sa lupa, gano'n ang utak at pag-iisip ng Diyos eh, utak ng isang tao. Kung gusto nyo makita, do you want to realize how lowly we are in the eyes of God? Pakinggan nyo sa unang Korinto, ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang kahinaan ng Diyos, Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. kita nyo, the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Kita nyo, ang Diyos pala may kahinaan, kaya kayo. Yung iba ayaw maniwala sa akin eh. Ano ko ito ang sinasabi yan? Nasa dito eh. Ang kamangmangan ng Diyos, the foolishness of God is wiser than man. May kamangmangan ng Diyos o wala? Meron. At yung kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Meron ba kahinaan ng Diyos? Nasa Biblia. Para ipakita sa atin kung gaano kalit yung ating kaisipan, kahinaan na ng Diyos, mas malakas pa sa atin eh. Kamangmangan niya na, mas marunong pa sa atin. Kung paano ka ngayon aabante dyan, papaliwanag mo Biblia, eh kaisipan ng Diyos ang nandyan, ano mo papaliwanag yan? Kaya yung mga mangaral babasa, sitas, pagpalain ng ating binasak, sasara na, daldal na ngayon. Isasara na ang binasa at dadaldal na ngayon. Ang galing po. Kamangha-manghang galing ang taglay ni Brother Eli Soriano na ang kanyang mga sinasalita ay parang hindi siya kasama. Ngayon mga kaibigan, yun pong ginawa niya na mahigit 1 minuto na ating pinanood. Di ba ganun din? Dadal, napakaraming daldal. Tapos, gagamitin niya yung mga ibang religious groups. Pansinin po ninyo, kapareho lang din naman po siya. Pintasero siyang ganap. Sobrang pagkapintasero niya sa mga kalaban na religion. Subalit, ganun din naman po siya.
ano po ang nangyayari? Lahat ng taong makikinig sa kanya ay mapapaanib na sa kanya. Yung mga ayaw makinig sa kanya, hindi po aanib. Kasi hindi po nakikinig. Subalit kung pagtiyagaan mo pakinggan yan, mabobola ka po niyan. Tiyak na aanib ka dyan. Kaya ngayon, mga kababayan, nang ako nag-exit, kumpleto na po ang aking dahilan kung bakit ako mag-e-exit. Hindi po ako umalis sa MCGI sa pamamagitan lamang ng mga sabi-sabi o sa pamamagitan lamang ng mga maliliit na kamalian, mga aral na mali. Hindi lamang po yon, mga kababayan. Ang aking dahilan kung bakit ako umalis sa samahang iyan ay ang una kong natuklasan at nasumpungan ay ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, mga kababayan. Nagsaliksik na ako kung alin iglesia ang tamang iglesia na may taglay ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang nangyari po ay ganito. Hindi rin po ako nakatagpo sa lahat ng iglesia na nandito sa Pilipinas. Kaya binasa ko, ipinagpatuloy ko po ang pagbabasa ng Biblia hanggang sa aking matagpuan naman sa Biblia mismo ang tunay na pangalan ng Iglesia ng Diyos. Dahil ito po ang sa English ay Church of God Born Again Christians. Yan po, nabasa rin po sa Biblia yan, mga kaibigan. Bakit ko po nasabi yan, mga kaibigan? Sa ibang sekta ng pangrelihiyon, mga kaibigan, kapag nakapagsimula na sila sa kanilang religion, sekta na yan, na magbautismo ng lubog sa tubig, ay hindi na po sila makakaalis sa aral na iyan. Sapagkat kapag umalis po sila sa aral na iyan, tiyak yun na magigiba ang kanilang samahan. Yan po ang mangyayari, kaibigan. Ang aral po tungkol sa bautismo nila ay hindi nila pwedeng bitiwan. Katulad po ng MCGI na yan. Kapag binitiwan po nila ang kanilang bautismo na lubog sa tubig, tiyak po yun, lahat po na naipahamak nila ay babalikan sila. Kaya nga po, magpapatuloy ang paggawa ng katampalasanan na yan, sapagkat daitatag ang mga iglesia na yan sa pamamagitan ng bautismong mali. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa Diyos na gumagabay po sa atin sa bawat pagkilos at adhikain natin, layunin natin na maipakalat ang tamang bautismo tungo sa ating kaligtasan at magbubunga ng buhay na walang hanggan. Amen.